Adelay! Anak! Hoy! Adelay! Naririnig niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang silid. Sabayan pa ng sunod-sunod na katok na animoy mawawasak na ang plywood na pintuan. Hindi siya gumalaw, ni hindi nga ito pinansin. Adelay! Ano ba? 10:00 na ng umaga! Nang marinig niya iyon, ay saka lamang siya bumalikwas ng bangon. Sandali! Hiyaw ng dalaga at agarang tumayo para labasin ang kanyang ina. Oh, hindi ka pabihis? Akala ko ba'y sabay kayo ni Cathy na mag-a-apply ng trabaho ngayon? Wala siyang nagawa kundi ang batukan ng sarili. Nakalimutan kasi niya iyon. Nasa na si Cathy, Nay? Dumaan ba siya rito? Diretso na siya sa kusina para magkape. Sumunod ang ina niyang si Linda para ituloy ang pagluluto ng sinabawang baka. Ay oo, kanina pa mga 7 a.m. siguro. Ayaw mong magising kaya sabi ko na mauna na. Isang buwan na rin matapos ang breakup nila ni Diego. At nagpapasalamat siya dahil kahit paunti-unti ay natatanggap na rin naman niya ang lahat. Ang ipinagtataka lamang ni Adelay ay kung bakit madalas siyang antukin kahit ang aga-aga pa o kahit nga kagigising pa lang niya. Gustong-gusto niya talagang matulog. Hindi siya ganito noon, kaya talagang nagtataka siya. Anak, napapansin ko na parang tumataba ka. Epekto ba yan ang pagiging broken mo? Natawa siya. Hindi nga siya nakain halos dahil talagang wala siyang gana. Tapos tumataba pa? Kadalasan ay mangga o di kaya'y mga hilaw na bayabas mula sa tapat ng bahay nila ang kanyang pinapapak na may asin. Tapos hindi na siya kakain kapag nakakain siya ng mga maasim. Huwag nga kayong magbiro, Nay. Nakita niyo ba kung kumain ng madami nitong mga nakaraang araw? Hindi, di ba? Kumunot ang kanyang noo. Ay, oo nga. Kasi kadalasan, manggang hilaw ang nilalamon mo. Para ka naglilihi. Hindi naman pwedeng buntis ka. Kasi wala naman kayo ng manager na yun, di ba? Natigil ang paghigop niya ng kanyang kape at nilingon ng ina na nasa gilid lamang ng kinauupuan niya. Teka, anong tingin naman yan? Usal niya sa mapanuring titig ng kanyang ina. Sunod-sunod ang pagtikim niya upang magtanggal bara sa lalamunan. Dahil para kasing may punto ang ina niya, bigla siyang kinutuban. Kinakabahan din kahit wala pa namang napapatunayan. Pero talagang hindi mawala ang kaba sa kanya. Paano na siya kung sakali mang mangyayari iyon? Dahil ang lalaking nakatabi niya sa kama ay hindi naman niya kilala. Nay, nung nagbubuntis kayo sa akin, ano ho ang pinaglihihan niyo? Otomatikong napatingin ang ina niya sa kanya at nagtataka itong pinakatitigan siya. Ano? Ba't yan ang tanong mo? Buntis ka ba, ha? Hoy, Adelay, lalaki muna ang hanapin mo. Diyos ko, bago ang sanggol. Sinong nakabuntis sa'yo, ha? Sino? Si manager na yun ba? Sabihin mo at hindi ko yun patutulugin sa kayop. Nay, ano ba naman? Nagtatanong lang naman ho ako. Hindi ba pwedeng nagtatanong lang ho, Nay? Grabe naman kayo kung makasigaw. Singhal niya kaya ito kumalma. Sorry naman, ang bata ko pa kaya para magkaapo. Inaamin niya na kahit maingay, mabunganga at putak ng putak itong ina niya, ay alam niyang mahal siya nito. Ilang taon na rin nang mamatay ang tatay niya. Kaya ngayon, sila na lang dalawa ng nanay niya. Wala rin kasi siyang kapatid. Only daughter lang kumbaga. Iyon din ang nakakalungkot. Wala siyang ibang kapatid na kaaway sa mga bagay-bagay. Walang halos maingay. Bukod sa kanila ng nanay niya, ay kasama din nila ang lola tasing niya rito, na nanay naman ng ina niya. Balo na rin ito gaya ng nanay Linda niya. 3 lang silang magkasama sa iisang bubong. Maayos naman ang buhay nila. Dahil bago nawala ang ama niya, ay may naiwan itong pera. May pension din ang lola niya sa lolo niya,
na noong araw ay isang American Navy. Oo, may lahi siyang Amerikano. Kaya ang ilong, kaputian at brown hair niya ay natural na natural. Maging ang 5'3" na height niya ay nakuha din niya sa lolong Amerikano. Pero kahit nasabihin pang maganda siya, wala ring nagseseryoso. Ang pinakamatagal niyang nakarelasyon ay si Diego, na isang branch manager sa dati niyang pinagtatrabahuhang bangko. 1 taon din sila noon. Nangarap na nga siya ng kasal. Pero hindi pala nangyari dahil manloloko din pala ito, gaya ng iba na nakarelasyon na rin niya. Adelay, ibili mo nga ako ng gamot sa butika. Matapos niyang magkape, ay sumulpot naman ang lola niya sa may pintuan sa kusina. Sige hula! At dahil tanghali na, bukas na lang siya mag-a-apply para sa bagong trabaho. Lumayas kasi siya sa pinagtatrabahuhan dahil kay Diego. Buti na ang ganito, at least at lumalayo siya sa mga manlulokong tao. Sakto na rin para makabili siya ng pregnancy test kit. Sana lang talaga ay hindi siya buntis. Dahil kung nagkataon, ano na lang ang hiya niya. Lalo na at walang ama ang magiging anak niya. Isang sakayan lang ang butika. Nilakad lang niya ang paradahan ng tricycle dahil hindi naman iyon kalayuan sa bahay nila. Wow, sasakay ka ba ganda? Sa tricycle ko na para libre. Hindi na niya inintindi si Matias dahil nasanay na rin naman siya sa palipad hangin ng driver na yon. Gwapo sana pero babaero. Kaya hindi na bale. Hindi naman siya sana mapili sa lalaki. Pero ang lalaking ito ang mapili. Dapat sa kabilang kalye na lang kuya eh. Reklamo niya. Hindi mo naman sinabi. Tumawid ka na lang. Natatawang wika ng driver. Ngumuso siya bago inabot ang sukli sa pamasahe. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Tatawid syempre nasa kabila pa ang butika. Tumingin muna siya sa magkabilang kalsada kung may sasakyan. Nang makitang malayo pa, ay nagsimula na siyang tumawid. Ay, Diyos ko! Pero bigla siyang napasigaw ng mula sa likuran ay may bumusina na sa kanya. Halos malaglag ang puso niya sa nerbiyos at otomatikong napahawak sa dibdib niya. Sa inis ay agaran niyang nilapitan ang magarang sasakyan at pinagtatalakan ito sa harapan niyon. Napakawalang modo mo talaga? Kita mo na ngang nasa pedestrian? Tanga ka ba ha? Lumabas ka nga! Labas! Inis na inis niyang buliyaw. Nakita niyang bumukas ang pinto ng driver's seat, kaya dire-diretso pa rin ang talak niya. Pasensya na miss, nagmamadali kasi ako. May ina. Tanga ka kamo! Kita mo na ngang... Natigil si Adelay nang makaramdam ng kakaiba. Para kasing may dumadaloy na kung ano sa hita niya. Agad niyang ibinaba ang ulo upang tingnan iyon. At ganun na lang ang takot ng dalaga nang makakita ng dugo. Nakadress kasi siya at panty shirt ang pangilalim. Miss, dinudugo ka. Ani ng lalaking nakaputing polo. Tumunghay pa ito sa loob ng sasakyan. Sir, yung babae, dinudugo. Anong gagawin ko, sir? Narinig niya iyon pero hindi niya nakita kung sino ang kausap nito. Hindi na nakagalaw si Adelay sa kinatatayuan. At may iilan na ring naroon at nakikiusyosyo sa sitwasyon niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang biglang may lalaking bumuhat sa kanya. Drive the car, Nestor! Faster! Napatingin siya agad sa mukha nito dahil sa baritonong tinig na kanyang narinig. At doon siya nagimbal at hindi na nakahuma pa. Kilala ni Adelay ang taong ito. Ito kasi ang lalaking nakasiping niya noong 1 buwan sa silid ng isang bar. Ni minsan, hindi niya nakalimutan ang gwapong mukha nito. Stop moving! Natuod na lamang si Adelay nang muli niyang marinig ang boses ng lalaking may karga sa kanya habang papasok sila ng isang ospital. Medyo mahilab ang tiyan niya, ngunit kaya niya namang maglakad. Hindi na kailangang buhatin pa. Medyo nawiwirduhan din siya,
dahil sa mga titig nito sa kanya. Naaalala kaya siya nito? "Dok, may pasyente ho rito!" Ani ng kasama nito. Hula niya ay ito ang driver ng estrangherong ito. Agad lumingon ang doktor. Hindi na nagtanong o nagsalita ang lalaki. Agad lang siya nitong inilapag sa isang hospital bed. "Anong nangyari kay Mrs.?" Parang may biglang bumara sa lalamunan niya nang sandaling magtanong ang babaeng doktor sa lalaki. Sasagot sana siya pero inunahan ni siya nito. "She's bleeding." Seryoso nitong sagot, ni hindi man lang napupuknat ang mga mata nito sa kaniya. "Okay, excuse me, kami na ang bahala sa asawa mo, sir." Saka isinara ng doktor ang blue curtain na ginawang dingding sa bahaging iyon ng emergency area. Gusto niyang itama ang mga sinabi ng doktor, pero hindi na niya nagawa nang magsimula na itong magtanong. "Kailan ang huling regla mo, Mrs.? Nakapag first prenatal check-up ka na ba?" Natulala na lamang siya ng panandalian dahil sa mga tanong na iyon. Anong ibig nitong sabihin? Buntis siya, ganun ba? Bigla siyang kinabahan. Dagundong iyon na parang gusto na lang niyang bumangon at umuwi na parang walang nangyari. Ano ho ang ibig niyong sabihin, Dok?" Kita ang pagtataka sa mukha ng doktor. "You mean, hindi mo alam na buntis ka?" Gulat nitong tanong. Napanganga na lamang si Adelay dahil sa tanong na iyon ng doktor. Hindi niya alam. Wala siya talagang alam. Bukod kasi sa madalas siyang antukin at pagkain ng maaasim, ay wala na siyang ideya. Kung regla naman, nasanay na kasi siya na patigil-tigil ang menstruation niya. Hindi kasi regular kada buwan ang dalaw niya. Minsan kasi, aabuti ng 1 hanggang 2 buwan bago siya rereglahin ulit. Kaya nga hindi talaga siya nagtataka. Habang nagtatanong ito ay sige naman ang check-up nito sa kanya. "Sige, ibuka mo. Kailangan nating makita ang..." "Pero, Dok, ano kasi..." Ayaw niyang sumunod, pero sa huli, sumang-ayon na lang din dahil sa mga sinabi ng doktor na baka mahulog ang baby sa loob niya. Oo, sabihin na nating hindi niya ito kagustuhan. Pero natatakot pa rin siya na baka kung ano ang nangyari sa baby sa loob niya. Hindi naman talaga niya ito kagustuhan, pero hindi dahilan iyon para hayaan niyang mahulog ng tuluyan. Nahihiyang naupo si Adelay sa kama. "Pasalamat tayo at malakas ang kapit ng baby mo. Pero kung lagi itong mangyayari, hindi na natin masisiguro ang kaligtasan ng bata. Ang maipapayo ko ay mag-iingat ka sa mga susunod na araw. Reresetahan din kita ng gamot na pampakapit at vitamins para maging healthy ang baby at ikaw." "Is she okay?" Namilog bigla ang mga mata niya sa gulat nang mula sa likod ng kurtina ay lumitaw ang ulo ng lalaki. Hindi siya nakasagot at binawi agad ang ulo dahil sa hiyang nararamdaman. Dalangin niya talaga ngayon na sana ay hindi siya nito namumukhaan. Imposible yon, pero sana hindi na siya nito naaalala. Akala na nga niya ay umalis na ito, pero narito pa pala. "Your wife is safe now. Wag lang maulit ang nangyari. Sa ngayon ay kailangan talaga niya ng pahinga. At huwag munang magagagalaw upang hindi lumala ang nangyari." Tiningnan niya ang doktor. "Pwede naman na ho siguro kung umuwi, Dok?" "Hindi. Kailangan ka munang makonfine dito para makasigurado tayo." Doon na siya kinabahan. Walang alam ang nanay at lola niya tungkol dito. Paano na siya ngayon kung ganon? "Uuwi na lang ho ako, Dok. Maayos naman ho ang pakiramdam ko kasi hindi ho alam ng..." "Hindi pwede, Mrs." Nanlulumo siyang nayuko. Paano na ngayon ito? Saglit na nagpaalam ang doktor at babalik din daw ito agad. Nag-utos pa ito sa estranghero na dumiretso sa admitting section. Parang gusto niyang tumayo sa kinauupuan at tumakbo palabas ng ospital. "Hindi, ayoko magpa-admit. Uuwi na lang ako." Bumaba nga si Adelay ng kama. Ngunit maagap siyang hinawakan ng lalaki sa braso. "No, hindi mo ba narinig ang sabi ng doktor?" Seryoso nitong usal.
Ayoko nga. At isa pa, ni hindi ito alam ng nanay ko. At teka nga, ano bang pakialam mo sa akin? Inis niyang tanong rito. Okay, sige umalis ka na. Pero kapag nakunan ka, huwag kang maninisi ng tao. Binitawan siya nito, kaya walang alinlangan siyang humakbang paalis. Hey, come here! Hey, lady! Mas binilisan niya ang lakad, pero bigla siyang natigilan nang muli na namang sumakit ang puso niya. Agad siyang tumigil sa paglalakad, natatakot na lumingon sa palapit na lalaki. Shit! Narinig niya pang mura nito bago siya binuhat muli ng lalaki at ibinalik sa kinaroroonan niya kanina. Listen, hindi ibig sabihin ng buntis, ikaw lang ang may karapatan sa desisyon dahil kasamang anak mo sa bawat desisyong gagawin mo. At oras na nagkamali ka, damay ang bata sa loob mo. Kaya kung ayaw mong mawala ng anak, makinig ka at huwag nang mag-inarte pa. Hindi siya nakasagot. By the way, my name is Brent Adam Valdezir. Hindi man lang niya ito tiningnan. Now, sa ayaw at sa gusto mo, magpapa-admit ka. Masamang titig ang ipinukol niya rito. Your name? Adelay. Where's your husband, Adelay? Doon na siya natameme. Mukhang hindi nito nakikilala kung sino siya. Nagdiwang bigla ang puso niya. Here, pakipasuot sa kanya ito, sir. Dumating ang isang nurse at hospital gown ang hawak nito. Pero, ngunit bago pa man siya makareklamo, ay mabilis na itong lumipat sa likod niya upang tulungan siya sa pagsuot niyon. Nagitla si Brent nang mapansin agad ang heart-shaped tattoo sa batok nito. Bukod sa amoy ay magkapareho din ng tattoo ang babaeng ito at ang babae sa bar. Naisip nito agad na baka ito nga ang ipinahahanap niya. Kung hindi lamang sana siya nakainom noon, edi sana naaalala niya ang mukha nito. Bukod kasi sa lampshade na pailaw sa silid na yon, ay wala nang bukas na ilaw. Pero yung cologne at tattoo, alam na alam niya iyon. Posible ba? Ngunit buntis na ito. Anak naman! Bakit naman bumigay ka kaagad? Sinabi ko naman sa'yo, lalaki muna ang hanapin mo bago ang baby. Ano na ngayon ang sasabihin ng mga marites sa atin na nagpabuntis ka ng walang... Bumukas ang pintuan ng hospital room na kinaroroonan niya. Tumigil sa pagsasalita ang nanay niya at napalingon sa kakapasok lang na lalaki. Napatakip ito ng bibig na may namimilog na mga mata. Nay, Ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin nang mabilis na lumapit ang nanay niya kay Brent at niyakap ito agad. Napapikit siya sa hiya dahil sa ikinilos ng ina. Ay, wala na akong sinabi anak. Kalimutan mo na yon. Anito, ang lapad pa ng ngiti nito. Ikaw ba ang tatay na magiging apo ko? Abat ang gwapo-gwapo mo. At ang bango-bango din. Napailing-iling si Adelay habang pinagmamasdan si Brent na mukhang gustong-gusto pa ang naririnig. Samantalang siya, hiyang-hiya sa ikinikilos ng ina niya. Nay, ano ka ba naman? Hindi si Brent ang ama ng magiging anak ko. Napalis ang ngiti ng ina niya at mabilis itong lumapit sa kanya. Ano? Paanong hindi ha? Kung hindi yan, sino? Yung manager? Bulong nito na may kasama pang kurot sa braso. Hindi ho. Nauutal na sagot niya. Hindi kasi siya makapagsalita ng maayos dahil sa kakaibang titig ni Brent. Nang makonfine siya ay kinailangan ni Adelay na tawagan talaga ang nanay niya. Dahil wala naman kasing ibang pagpipilian, lalo at hindi naman niya kaano-ano si Brent. Ngunit habang wala ang nanay niya, ay si Brent ang umayos ng lahat mula sa private room na kung saan sila ngayon at mga gamot na reseta ay ito na rin ang nag-asikaso. Umalis lang ito nang sabihin niyang patungo na ang ina niya. Pero ngayong umaga, bakit narito na naman ito? Nakipagsago-paan ka sa kama? Umungol-ungol ka kasama ng lalaking bumuntis sa'yo, tas di mo alam sino ang kaungulan mo? Aba,
Ayos kang bata ka ha? Mariin siyang napapikit dahil sa bibig ng nanay niya na wala talagang preno. Excuse me ma'am, wala pong boyfriend ang anak ni... Lumingon ng babae, pero hinila niya ang palad ng ina at pilit pinaharap sa dako niya bago pa man ito magsalita. Nay, sandali. Pigil niya pa. Huwag ka nang magsasalita, wag ha? Sobrang hina niyon kaya di niya alam kung narinig ng nanay niya. Sa inis nito sa patuloy na paghila niya, ay tumayo tuloy ang nanay niya. Oo na. Usal nito sa mahinang tinig. Ano Brent, iho? Meron. Binibiro lang naman kita. Meron yan. Imposibleng wala. Mabubuntis ba tong malandi kong anak kung wala? Wala na rin siyang nagawa kundi ang pilit na ngumiti. Kahit ang totoo ay talagang nagdadalawang isip siya. Na baka may kung ano itong iniisip. O baka alam na nito ang totoo. Umaasa siya na sana ay hindi. Kilalang kilala niya ito. Dahil bago pa man siya umalis sa room na yon, ay nakita niya ang mukha nito. Nagtanong ang nanay niya, kung hindi si Brent ang ama, bakit narito? Ipinaliwanag naman iyon ng lalaki, kaya hindi na rin ito nagtataka. Salamat, pero hindi mo na kailangan gawin pa ito. Ikaw na ang nag-ayos ng lahat, kaya tama na yun siguro? Nahihiya pa siya, pero kailangan talaga niyang sabihin iyon. Lalo na, at parang hindi na rin talaga siya komportable sa mga titig nito. Oo nga iho, kaya na rin ni Adelay. Baka nakakaabala na siya sa'yo. Ako na ang bahala sa anak ko. Pwede ka nang umalis. Maraming salamat sa pag-aasikaso sa anak ko. Tila nakumbinsi naman niya ito. Kaya matapos maisaayos ang mga pinamiling pagkain, ay halatang napipilitan itong umalis. Nagbigay din ito ng cash para sa bayad sa ospital. At sa nagawa rin ng driver nito sa kanya. Tumanggi siya pero ang mukhang pera niyang ina ay tinanggap iyon. Parang ang bigat sa pakiramdam na tumalikod na ito paalis. Pero ano ba ang magagawa niya? Ayaw niya naman kasing ipaako sa tao ang baby niya, lalo na at hindi niya ito kilala. At hindi naman sila magkarelasyon. Isa pa, ayaw na rin niyang magkaroon muli ng kaugnayan sa mga lalaki. Pilit na lang siguro niyang tatanggapin ang ganitong kapalaran. Sayang yun anak, ang yaman ng kutis at kasuotan. Ang gwapo-gwapo at amoy na amoy ang yaman sa pananamit. Kitang-kita ang pagkadismaya ng ina niya. Halatang nanghihinayang ito. Nay, hindi natin pwedeng ipilit ang hindi pwede. Isa pa, baka may girlfriend yun o asawa. Kaya tigilan niyo na ho ang pag-aambisyon na yan. Maayos na rin naman siya. At nakausap na rin niya ang doktor kanina. Pumayag na ito na pwede na siyang lumabas ngayon. Basta daw huwag kalilimutan ang mga gamot at vitamins para sa kanila ni baby. Pero teka naman Adelaida ha? Kung hindi yung manager ng ama at hindi si Brent, sino ha? Huwag mong sabihing nagbenta ka ng katawan mo sa mayaman. Nabilaukan siya bigla sa iniinom na tubig dahil sa bibig ng ina niya. Pinunasan niya ang bibig bago ito sinagot. Hindi ho, ano ka ba naman nay? Bulahaw niya. Sino? Sabihin mo sa akin. Naiinis na ito. Namimilog na rin ang mga mata. Pero kahit ganon ay wala siyang sinabi rito. Ayaw na niyang idamay si Brent rito. Ayos nang siya lang itong kutusan at mura-murahin ang ina niya. Huwag lang nitong malaman na ang ama talaga ng anak niya ay si Brent Adam Valdezir. Siguro magdadalawang linggo rin bago siya nakagalaw ng maayos. Nang walang takot na baka duguin ulit. Salamat na lang talaga sa tulong ng mga gamot at vitamins niya. Pwede na rin siyang mag-apply ngayon ng trabaho. Total at matagal pa ang 9 na buwan bago siya manganak. Sayang ang ilang buwan pa. Kaya imbes tumunganga at maghintay, mag-a-apply muna siya ng trabaho. Total at hiring daw ngayon sa isang malaking kumpanya na siyang napasukan din ng kaibigan niyang si Cathy. Ang laki Kat! Bulong niya na makisabay siya rito patungo sa kumpanya kung saan ito nagtatrabaho.
Sabi sa'yo eh. Mauuna na ako para mag-time in. Mahirap na. Baka bulabugin na naman ako ni Ma'am Ira mamaya kapag na-late. Sige. Sagot niya rito. Nang tumalikod si Cathy ay nagtanong naman siya sa front desk. Sa unahan kung saan pwedeng mag-apply. Sorry miss, pero wala na. Tapos na ang pagpapasa ng application yesterday pa. Nanlulumo siya. Pero baka pwedeng Bakit ba ang kulit? Tapos na nga, kahapon pa. At magsisimula na ang interview maya-maya. Ang CEO na lang ang hinihintay. Dahil gusto ni Sir na siya ang pipili sa magiging sekretary niya. Hindi siya nakasagot. Sige na, marami pa akong trabaho, kaya huwag ka nang makulit. Asa ka pa. Narinig niya iyon pero hindi na siya nakipagsagutan pa. Kahit wala naman itong ginagawa at nagme-makeup lang naman. Tatalikod na sana si Adelay nang makita niyang tumayo ang dalawang receptionist saka bumati. Good morning, sir. Mukhang nasa likod lamang niya ang tinatawag ng mga itong sir. About sa interview po, sir. Nasa taas na po ang mga applicant po, as you said yesterday. Malanding paliwanag nito at halos umabot sa tenga ang ngiti. Saktong tumalikod siya at itinaas ang ulo. Doon na siya nagulat at hindi na paghandaan kung sino ang nasa likuran niya. Brent? Bulong ng dalaga na may nanlalaking mga mata. Sa titig nito ay tila hindi niya kinaya at siya ang unang nagbawi ng tingin. Miss Adelay, what are you doing here? What can I help you? Direktang tanong nito. Parang bigla na lang nabuhay ang kalooban niya. Animoy namukadkad ang mga bulaklak sa hardin nang marinig niyang muli ang baritonong boses nito. Noong nakaraan pa niya gustong-gusto na marinig ang boses at makita ito. Pero hindi rin naman niya alam kung saan at kung paano niya ito mahahanap. Kahit nais niya itong yakapin ay nagpigil siya na wag iyong gawin. Lalo na at nasa lobby sila ng kumpanya. Miss Adelay? Napaayos siya bigla ng tayo nang muli ay narinig niya itong nagsalita. Pilit isinasaayos ang pagkakaukit ng ngiti sa labi. Ha? Oo, ayos lang. Kumunot ang noo nito. Doon lang din niya naisip kung tama ba ang naging pagtugon niya. May kailangan ka ba or something? Let's proceed to my office. Pinauna siya nito. Hahakbang na rin sana si Brent nang magsalita ang babae sa reception area. Sir, excuse me lang po. Hindi po kasi kasama si Ma'am sa mga i-interviewin. At yung mga applicant po ay nakaredy na for interview. Saka ito pilit ng umiti. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Brent. Cancel it. Saglit lang nitong nilingo ng babae. But I said, cancel it. Sa tinig dito ay parang kinabahan naman siya. May halong inis kasi iyon. Okay po, sir. Ani ng babae. Nakita pa niya ang masamang titig nito sa kanya. Bakit sa kanya nagagalit? Wala naman siyang ginagawang masama. Pagdating nila sa opisina nito, ay talagang nagulat siya. Si Brent ba ay may-ari ng building na to? Kasi hindi pwedeng magsinungaling ang mga awards sa ibabaw ng malaking bookshelf nito. Lahat kasi iyon ay nakapangalan kay Brent, na may pirma din ito. Naluluha siya sa isipang isa itong mayamang lalaki. May-ari ito ng kumpanyang ina-applyan niya. Miss Adelay? Tinapik nito ang balikat niya. Muli na naman siyang natulala. Ang ganda ng opisina nito. At mukhang nasa last floor ng nasa 60-story building. Mag-a-apply sana ako ng trabaho kanina. Natigilan ito. Wait, what? Diba dinugo ka last time? Hindi ka pwedeng magkikilos at magtrabaho? Tila isa itong asawa na nag-aalala sa misis na buntis. Ang sarap pakinggan, pero hindi siya pwedeng madala sa concern nito. Maayos naman ako, Brent. Isa pa, kailangan ko magtrabaho para sa amin ni baby. Tsaka matagal pang 9 months para hintayin yun. Nagulat ito at napatungo sa mismong harapan niya.
Kanina kasi ay nakaupo sa swivel chair nito. Bakit ikaw? How about your boyfriend? Yung nakabuntis sa'yo? Alam mong bawal kang ma-stress at maglalakad. Doon na siya natigilan. Patay. Nakalimutan niya na nasabi nga ng nanay niyang may boyfriend siya. Paano na niya ngayon iyon babawiin? Nahulog siya sa pag-iisip dahil oras na umamin siya, magkakaideya ito. Sigurado siya doon. Hindi niya alam, kasi nasa malayo ang boyfriend ko. At isa pa, kaya ko naman. Kita ni Adelay ang pag-iba ng mukha nito. Parang may kung anong iniisip. Okay, you will be my secretary. Doon siya nagulat. Hindi niya iyon napaghandaan. Bakit bigla naman itong nagdesisyon na kanina ay halata namang hindi ito sang-ayon sa sinasabi niya? Tumimu agad sa isip ni Brent na kung hindi ito gagawa ng paraan, siguradong maghahanap pa rin ito ng ibang mapapasukan. Mas mabuting tanggapin niya na lang si Adelay kaysa muli na naman itong mapahamak. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya sobrang nag-aalala sa baby sa loob nito. Samantalang hindi nga niya ito kaano-ano. Isa pa, baka sa ideya niyang ito, may mapatunayan na siya tungkol sa babae sa bar last month. Hindi talaga siya makapag-isip dahil sa babaeng yon. Tyrone told him na hindi nagtatrabaho ang babaeng nakatabi niya sa kama sa bar na yon. And Tyrone also said na hindi iyon ang babaeng dapat na sana ay magpapaligaya sa kanya. A stranger na bigla nalang tumabi sa kanya dahil sa sobra nitong kalasingan. Umasa siya na inihain talaga sa kanya ang babae ni Tyrone na may-ari ng bar. Pero hindi pala. Kinabukasan kasi ay hindi na niya ito naabutan sa kanyang tabi. Sigurado ka? Gulat na tanong ni Adelay. Yeah, you can start tomorrow. Ia-assist ka ni Kyla, ang sekretary ko na magre-retire na in 2 weeks. Bukas mo din malalaman kung magkano ang salary mo. Hindi siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa mukha nito. Parang ang sarap nun lamasin. Nakakagigil na gusto niyang pisil-pisilin. What? Tumaas ang kilay nito. Nagyuko siya ng ulo at pilit pinipigilan ang sarili. Para yatang si Brent pa na magiging boss niya ang pinaglilihihan. Wala. Mahina niyang wika. Tumalikod ito at bumalik sa kinauupuan. Tumayo siya. Salamat, sir. Nag-aalangan pa siya sa tawag na iyon. It's nothing. Muli siyang natigilan. Why? May dumi ba ako sa muka? Nakahalata na rin ito. Ha? Wala. And why is that? Tukoy sa mga tingin niya. Pwede bang mahawakan ng pisngi mo? Ngumiti siya. Kita niya ang pag-iling nito, pero pumayag naman. Kahit halos magdugtong ang mga kilay nito. Just a second. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Nasa kabilang side siya ng table, habang nasa kabila din si Brent. Dumukwang ito ng konti para maabot niya. Doon niya itinaas ang mga kamay at isang malakas na pisil sa pisngi ang nagawa niya. Ouch! Hey, Adelay, my face! Hey! Bumitaw lang siya nang paluin ito ang palad niya. Sorry. Bulong niya nang nakangiti. Aray! Nahulog kasi mismo sa mukha niya ang binabasang nobela. Iyon talaga ang paborito niyang story. Yung bidang babae ay nabuntis nung bidang lalaki. Ngunit hindi alam ni Boy na yung babae pala ang nakasiping nito. Parang siya lang at si Brent. Kagaya ng mga nababasa niya, kadalasan ay lumalayo ang babae upang hindi malaman ng lalaki. O kaya naman dahil sa ginawa ng lalaki na pagmamalupit, kaya nilalayuan ni girl. Minsan pagkahuli na nagtaksil ito, yung bida sa kwento ng nobelang binabasa niya, hindi ganon. Hinayaan lang ng girl na nakikita niya yung guy, dahil umaasa ito na hindi naman alam ng lalaki. Isa pa, hindi nito kayang lumayo dahil may nararamdaman din ito. Yun nga lamang ay may ibang mahal si lalaki. Sa katayuan niya, hindi dahil sa mahal niya si Brent, sadyang gusto lang niya itong nakikita araw-araw.
gaya na lang ng kanina. Sobrang saya niya nang makauwi siya dahil napisil niya ang pisngi nito. Kahit halatang nagagalit si Brent, lalo na nang makita nito ang mukha na namula dahil sa kagagawan niya. Tsaka hindi naman ito alam na siya iyon. Hanggang wala siyang sinasabi o hindi siya umaamin, wala siyang dapat pangambahan at katakutan. Nay, ano ang ulam? Lumabas siya matapos ilapag ang nobela na binabasa sa kama ng kanyang kwarto. Mag-aalas 7 na ng gabi. Oh, nandyan ka na pala. Hindi na ba sumasakit ang ulo mo? Nag-aalalang tanong nito. Di na ho, kaunting pahinga lang ang kailangan. Inilapag nito ang kanin sa mesa. Bumalik ito sa may kalan para magsandok ng ulam. Sinigang na buto-buto na baboy ang ulam, na may batuan. Iyon ang gusto mo, di ba? Napangiti siya. Ang sarap! Uupo na sana siya nang sabihin ng nanay niyang tawagin ang lola tasing niya. La! Sira, puntahan mo sa labas. Para kang taga-bukid dyan eh. Napakamot na lamang si Adelay ng ulo. Gustong-gusto na niyang humigop ng sabaw pero natigil pa. Okidoki. Paglabas niya ay nagulat pa siya nang makita si Diego. Biglang nabuhay ang galit sa puso niya nang makitang kausap nito ang lola niya na nakaupo sa rocking chair nito habang nakatanaw sa may kalsada. Anong ginagawa mo rito? Malamig na usal niya. Babe, please, mag-usap naman muna Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Isa pa, saan ka kumukuha ng kapal ng muka para pumunta pa rito, Diego? Nilingon niya ang kanyang lola. La, pasok na ho. Kakain na. Tinulungan niya pa itong tumayo. Mag-usap kayo ng maayos, na walang sigawan ha? Marinig ko lang sa loob yung boses mo, Adelaida. Makakatikim ka talaga sa akin. Oho la. Pagkakita niyang nasa loob na ang matanda, ay muli niyang hinarap si Diego. Kaibigan ko lang si Rina. Natawa siya. Aba, kaibigan with benefits? Ayos yan ah. Please, babe, pakakasalan kita para Kasal? Sa'yo? Sigurado ka na gusto kong magpakasal sa'yo, Diego? Masyado ka namang confident sa sarili mo. Mahal kita, pero noon yon. Ngayon, hindi na. Kaya umalis ka na at wag nang magpapakita pa. Dahil tapos na tayo at hindi na ako babalik sa'yo. Tumalikod siya, pero napabalik siya dahil sa pagkakahila nito ng malakas. Nakulang na lamang ay tumilapon siya kung hindi siya nito hawak sa braso. Ano ba? Malakas ang pagkakadiin nito sa braso niya na napapangiwi na siya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Bitawan mo ko! Hindi ka pwedeng makipag-iwalay sa akin, Adelay, dahil wala pang nakakagawa sa akin nun kundi ikaw lang. Madiing bigkas nito at mas idiniin ang pagkakahawak nito sa braso niya. Ano ba? Bitawan mo ko! Nauutal niyang sambit. Binitawan nga siya, ngunit mabilis namang tumaas ang kamay nito at hinawakan naman ang panga niya. Itong tandaan mo, hindi ka pwede. Ngunit bago pa man ito natapos ang sasabihin, ay biglang may humawak sa kamay nitong nasa panga niya. At isang malakas na suntok ang nagpabuwag kay Diego. Tumilapon ito sa 2 baitang na hagdan palabas ng hardin. Sa sobrang takot niya, hindi na napigilan ni Adelay na mapaluha. Tumulo ng kusa ang mga luha niya. Nilingon siya ni Brent at inabutan ng itim na panyo. Saka ito lumapit kay Diego. Saka nito hinawakan ang damit ng ex niya at malakas itong itinaas. Muling tumilapon si Diego. Nang muli nitong sapakin sa muka ang lalaki. Hey, bro, stop it. Hindi na ako lalaban. Ngunit hindi nakikinig si Brent. Sa aura nito halatang halata na sobrang galit ito. Itong tandaan mo, huwag ka nang babalik rito. Dahil oras na makita kita, hindi lang yan ang aabutin mo. Mahinang usal nito. Oo, hindi na. Tama na bro. Doon na siya tumakbo upang awatin si Brent. Ngunit bago pa siya nakalapit ay nasipa na nito si Diego. Animoy asong naglakad ng mabilis
upang makalayo roon. Nang marating nito ang gate ay saka ito humawak sa bakal at pilit na tumayo at kumaripas na patungo sa kotse nito. "Are you okay?" Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sa yakap ni Brent na nagpagulat sa kanya. Parang bigla siyang nanghina at kahit ayaw niyang maiyak ay napaluha na lang din siya. Ngayon lang siya nakakita ng lalaki na handang manapak para lang sa kanya. Ganito palang pakiramdam na may lalaking concern sa kanya. "Shh! Enough! Baka duguin ka na naman yan." Wala na siyang nasabi, kundi ang sumubsob na lang sa matipunong dibdib nito. Hindi alam ni Adelay kung bakit naroon si Brent ng mga oras na yon. Hindi na rin siya nagtanong dahil baka kung ano pa ang isipin nito. Niyaya niya ito sa loob, ngunit hindi na ito sumama dahil may importante pa daw itong aayusin. Kinamusta lang siya nito at sinigurong ayos lang siya bago ito umalis. Hindi na rin ito nagpakita sa nanay at lola niya. Halata niya rin na talagang nagmamadali ito. Nang pumasok siya sa bahay ay walang alam ang nanay niya. Ang lola niya ay nagtanong lang kung nasaan si Diego. Sabi niya rito umalis na. Hindi na rin nag-react ang nanay niya. Mukhang walang naririnig dahil naka-on pala ang radyo sa ibabaw ng ref. Nakikinig ito ng paborito nitong kanta. Kaya pala walang narinig sa labas dahil tutok na tutok sa radyo. Iyon kasi ang theme song ng nanay at tatay niya noon. 2 linggo rin ang naging training niya sa dating sekretary ni Brent. Nang makabisado niyang lahat, ay nagpasalamat pa ito dahil hindi raw ito nahirapan na turuan siya. Dahil mabilis siyang makakatch up ng lahat ng kailangan niyang malaman. "Thank you po sa pagtuturo." "Ano ka ba? Trabaho ko yon. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako." Anito. Mabait si Kayla. Palakwento rin ito. Sa daddy pa daw pala ito ni Brent nagtatrabaho. Nang mag-retire at pumanaw, ay kinuha ito ni Brent bilang sekretary nito. Mabait daw si Brent, may pagka-stricto nga lang raw. Ayos lang yon dahil sanay na rin naman siya na may striktong boss. "Ingat ka po." Ngumiti ito bago kinuha ang isang box ng mga gamit. Yun na lang kasi ang hindi nito nadadalang mga gamit. "Ikaw rin, Adelay. Nice to meet you." Nayakap niya pa ito. Kahit sa maikling panahon, ay ramdam niya na mabait talaga ang 55-year-old na matandang dalagang ito. Masyado raw kasi itong naging pihikan at mapili noon, kaya napaglipasan. Hindi naman siya natatakot kung sa kanya mangyari iyon, dahil may anak siya na makakasama kahit na maging single mom siya. Basta wag lamang maloko ng mga lalaking walang ibang ginawa kundi paglaruan siya. Buong araw na wala si Brent, kaya wala siyang gaanong trabaho. Mag-off na siya kaya nag-ayos na siya ng sarili para lumabas ng opisinang iyon. Ang table niya ay nasa loob ng office ni Brent. Bubungad agad iyon pagbukas ng pinto. Tapos ay glass door na sa unahan papasok ng mismong private office nito. Pwede iyong isara kung importante ang pinag-uusapan. Pero nakikita pa rin sa labas dahil sa lamin ng pinto, sentro hanggang table ni Brent. "Uwi ka na, Adelay?" "Oo, Beth." Si Beth ay isa sa mga katrabaho niya na kumakausap sa kanya. Pero alam niyang pinaplastic lang siya nito. Halata naman, karamihan ay tinataasan siya ng kilay. Minsan naririnig niya ang mga bulungan na inalayan daw siguro niya ng katawan kaya siya ang naging instant secretary. Well, hindi naman talaga ganun ang nangyari. Hindi lang sinasadyang nagkatikiman sila ng boss niya. Pero hindi naman alam ng boss niya. Kaya ayos lang. Hanggat siya lang ang nakakaalam, walang ibang katatakutan si Adelay. "Narinig mo na ba ang balita?" Napalingon siya kay Beth. Sumunod pala ito sa likuran niya. "Na ano?" Hinintay niya ito sa paglalakad. "Na engagement party ni Sir Brent sa Saturday." Bulong nito. Nanlaki ang mga mata niya doon. Dahil simula kasi na pumasok siya rito, wala siyang nakita at nalamang may girlfriend ito. "Kanino mo naman nalaman yan, Beth? Baka marinig tayo at isumbong tayo." Mahinang aniya. "Sus, di mo alam? Usap-usapan yan dito, no? Sekretary ka pero wala kang alam? Grabe to,
Hindi ka talaga tsismosa. Natawa ito. Oo, hindi nga. Dahil hindi siya gaya ng kausap na kahit ano na lang may naibabalita. Kung totoo nga, wala siyang magagawa. Pero ramdam talaga niya ang sakit. Kaya siguro tama lang ang ginawa niya na itago at huwag ipaalam dito ang totoo dahil may girlfriend pala ito. At alam mo ba, pinapahanap pala yun ni Sir Brent? Natigilan siya. Parang pamilyar kasi iyon sa kanya. Bakit daw pinapahanap? Nawawala ba? Yung girl kasi yung naka one night stand raw ni Sir sa isang bar. Last month ba yun? Then mukhang hindi nakatulog ang boss natin, kaya kumuha ng PI para ipahanap yung girl. Ayun, nakita. At sa Sabado na ang engagement nila. 'Di ba? Parang fairy tale, no? Ang swerte ni girl. Nanlalambot ang mga tuhod niya. Hindi niya alam kung anong nangyari. Pero sigurado siyang hindi iyon ang babaeng tinutukoy ni Beth. Dahil siya ang babaeng yon. Siya ang naka one night stand nito. Yun kung isang beses lang iyong nangyari kay Brent. Pero kung palagi, hindi na siya iyon. Paano nahanap? Nilingon siya nito. Nasa lobby na sila. Pumunta kay Sir dito noong isang araw. Day off mo yun kaya di mo alam. Tapos ay umiyak. Panagutan raw dahil buntis na kay Sir. Parang mali talaga. Paano nalaman na iyon yung girl? Sabi ng PI ni boss, sure daw yon. In fairness, maganda ha? Nakita mo? Oo, isang beses lang. Tapos kung makalingkis kay Sir, wagas talaga. Kulang na lang ay magpabuhat. Parang hindi na siya natutuwa. Nasasaktan siya nang di niya maintindihan. Kaya ba wala si Brent? Dahil abala ito sa engagement party nito? Nalulungkot siya. Pero yung tattoo, sure siya ang tinutukoy nito. Pero ano pa bang magagawa niya? Isa pa, matanda na si Brent para magpaloko sa iba. Hindi makatulog ng gabing iyon si Adelay. Marami kasing pumapasok sa isipan niya. Mag-aalas 11 na ng gabi, pero heto at dilat na dilat pa rin siya. Sinubukan na rin niyang pumikit, ngunit hindi man lang iyon tumatalab dahil kahit nakapikit, gising na gising naman ang diwa niya. Uminom na rin siya ng gatas, baka sakaling makatulog. Pero wala namang epekto sa kanya. Bumangon ang dalaga sa kama at binuksan ang ilaw. Kinuha niya ang nobela na nasa loob ng drawer sa tabi ng kama niya. Hindi mawaglit ang mga sinabi sa kanya kanina ni Beth. Kung totoo nga ang lahat ng iyon, ibig sabihin ay niloloko si Brent ng babae. Dahil una sa lahat, siya ang may heart tattoo sa batok. Ang totoo, hindi rin niya alam noon kung paano siya napunta sa silid kung saan si Brent. Ang huling natatandaan niya ay nakatulog na siya sa kinauupuan. Si Cathy lang ang kasama niya noong gabi na yon. Best friend niya si Cathy. Dahil simula bata sila, ay sila na ang magkasama. Hanggang grade school, high school at hanggang college. Iisa lang din ang kursong kinuha nilang dalawa. At alam ni Cathy ang lahat tungkol sa kanya. Ito lang ang nag-iisang babae na pinagsabihan niya ng lahat. Kahit sa nanay niya hindi siya nagkakwento. Tanging kay Cathy lang niya sinasabi ang mga sekreto niya. Dahil alam niya ang ugali nito. Hindi pa rin siya makapag-focus sa binabasa. Kaya kinuha ni Adelay ang cellphone at napunta siya sa Facebook. Ilang araw na rin siyang hindi nakapag-online dahil abala siya sa trabaho. Isa pa, kadalasan ay pagod na siyang uuwi kaya imbis mag-cellphone ay magpapahinga na lang siya. Scroll lang siya ng scroll. Marami ng mga updates sa mga kakilala niya. May mga messages din doon. Ikakasal na pala si Cathy? Hey, Adelay, pakisabi kay Cathy congrats. Ang gwapo ng mapapangasawa niya at ang yaman. My gosh! Hoy, hindi ka na nagpaparamdam. How's your life now? Mga kaibigan niya iyon sa dating trabaho. Ang iba ay classmate niya pa sa college nila ni Cathy. Nagtaka siya dahil wala namang sinasabi si Cathy sa kanya. Mabuti pa ang mga kaibigan nila noong college. May alam. Bakit siya walang alam? Gayong siya naman ang best friend. Tiningnan niya naman ang update nito. Wala namang bago doon. Bukas nga at itatanong niya kung totoo ba ang mga sinasabi ng mga nag-message sa kanya.
Maya-maya ay nag-logout siya at binuksan ang luma niyang account sa FB Lite. Nanginginig ang mga kamay at kusang tumulo ang mga luha ni Adelay. Si Cathy ang agad na bumungad sa timeline niya, kasama si Brent sa iisang photo. Future husband ang caption na yon. Parang nanlamig siyang bigla. Kitang-kita ang saya sa mukha ng babae. Si Brent, ganun pa rin naman ang mukha nito. Ang natural na aura nito araw-araw. May day din ito na pitikit. So blessed, ani sa caption. Ano ang nangyayari? Bakit nagkaganon? Pinahid niya ang mga luha. Kaya ba hindi nagpapakita si Cathy sa kanya? O nagte-text man lang? Dahil kay Brent? Anong ibig sabihin nito? Na si Cathy ang tinutukoy ni Beth? Pero best friend niya si Cathy. Paanong? Parang gusto niyang humagulhol sa isipang iyon. Mukhang inako ni Cathy ang posisyon na dapat ay siya ang naroon. Dahil alam nito ang tungkol kay Brent at sa kanya. Sinabi niya iyon sa kaibigan. Pero paano naman magagawa ng matalik na kaibigan ang ganoong bagay? Hindi lingid sa kanya na gusto nitong yumaman. Kaya nga raw gabi ito kung magtrabaho. Pero ang ganitong bagay, paano nito naaatim na manloko ng isang tao para lang sa buhay na hinahangad nito? Sana pala hindi na siya nagtiwala sa kaibigan. Sana pala hindi na niya sinabi kay Cathy na si Brent ang ama ng kanyang anak. Kaya pala sinabi nito na umalis na lang siya sa trabaho dahil baka malaman ni Brent at kunin nito ang anak niya sa kanya. Oras na makapanganak siya. Ngayon, alam na niya kung bakit hindi siya nito sinusuportahan sa trabaho niya. Noong nalaman nito na ang boss nila ang ama ng anak niya. Dahil may balak pala itong magpanggap. Nahulog ang aklat na hawak niya. Tumikwas iyon sa palad niya. Kaya dumukwang si Adelay upang kunin iyon sa paanan niya. Sakto namang kukunin niya iyon nang makita niya ang singsing na nawawala sa ilalim ng drawer niya. Iyon ang matagal na niyang hinahanap. Bigay pa iyon ng lola niya. Naregalo raw ng lolo niya rito. Ang sabi ng lola niya, wala raw ibang katulad ang singsing na yon dahil ipinasadya pa raw iyon noong lolo niya. Diamante iyon na ang kalahati ay gold. Maliit lang ang bato. Pero ang ganda nun sa tuwing tatamaan ng araw. Ang akala niya ay nawala na iyon. Buti at nakita pa niya. Hinahanap pa man din sa kanya iyon ng lola niya noong nakaraan. Lagi niyang dahilan na ipinalinis niya. Gayong nawawala naman talaga. Isinuot niya iyon at nangakong hindi na muling iwawala pa. Pinahid niya ang mga luha. Parang sinaksak talaga siya ng patalikod ng kinikilalang best friend. Siguro, hahayaan na lang niya ito. Isa pa, alam naman ni Brent kung ano ang ginagawa. Ayaw na rin niyang mangialam. Kahit sa loob ni Adelay ay sobra siyang nasasaktan. Wala na siya dito, Adelay. Lumipat na sa kondo na binili ng nobyo niya. Gusto sana niyang kausapin si Cathy, pero ayon sa kapitbahay nito ay yun ang araw. Wala nang ina si Cathy. Namatay na dahil sa tumor. Ang tatay naman nito ay may iba na ring pamilya. Gaya niya ay isang anak lang din ito. Akala niya talaga ay kilalang-kilala na niya ang itinuturing na best friend. Hindi pala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa nalaman. Sobrang sakit syempre. Akuin ba naman ito ang dapat siya ang naroon? Hindi sila magkapareho ng mindset ni Cathy. Dahil siya, ayaw niyang ipaako ang anak kay Brent. Dahil baka may nobya ito o pamilya na. Pero nang sabihin niya kay Cathy, agad itong gumawa ng paraan para ito ang makinabang. Nasasaktan siya. Nag-iisang best friend pa man niya si Cathy. Pero sa ginawa nito, sobra ang galit na nararamdaman niya para sa babae. Wala siyang sinabi sa pamilya niya about rito. Okay lang naman siya eh. Kaya niya naman. Ganun po ba, Aling Lira? Sige ho, aalis na lang ho ako. Baka kasi malit ho ako sa trabaho. Sige Adelay, ingat ka. Ilang lakad lang nang may dumaang tricycle. Kaya sumakay na siya. 7:34 AM na. Baka malate siya. Sa Valdezir Enterprise, Manong. Habang patungo sa trabaho, ay hindi niya maiwasang magtanong sa isipan. Siguro naman hindi tanga si Brent, di ba?
para hindi nito malaman ang totoo. Ayaw na rin niyang mangialam dahil boss lang niya si Brent. Pero kay Cathy, may kalalagyan ito. Dito lang ho. Nang maiabot niya ang bayad ay agad siyang bumaba. Dire-diretso na sana siya sa entrance ng building. Nang mamukaan niya ang babaeng kalalabas lang ng kotse na nasa parking area ng building nakapark. Si Cathy iyon. Inayos niya ang sarili, saka siya lumiko ng daan patungo sa parking. Cathy! Sigaw niya rito sabay kaway. Kailangan niya magkunwaring wala pang nalalaman upang hindi siya nito iwasan. Kita ni Adelay ang pilit ng ngiti nito. Adelay? Ikaw pala. Kahit sa pagsasalita ay ramdam niya na may tinatago ito. Hindi ka pala nakapag-file ng resignation? Akala ko kasi aalis ka na. Di ba yun ang sabi mo sa akin last week? Ngumiti siya. Kahit sa loob ay talagang gusto niya itong murahin. Hindi na Kat. Isa pa, wala namang alam si Sir tungkol sa ipinagbubuntis ko. Kailangan ko rin kasi ng pera para sa panganganak. At baka sa mga susunod, mahirapan na akong makahanap ng trabaho. Oras na lumaki na ang tiyan ko. Kita niya ang pasimple nitong pagkuyom ng kamao. Pero ngumiti pa rin siya upang hindi ito makahalata na alam na niya ang ginagawa nito. Naku, hindi natin alam. Baka malaman ni Sir at kunin niya ang baby. Hindi ka ba natatakot? Siyempre kinakabahan. Pero di ba sabi ko naman sa'yo, ikaw at ako lang ang nakakaalam noon. Malalaman lang ni Sir ang tungkol rito kung sinabi mo. Natigilan ito. Sinabi mo ba? Ha? Sabay tawa niya. No, of course not. Best friend tayo, di ba? At ang best friend hindi naglalaglagan. Gustong-gusto niya itong bulyawan. Pero natawa na lang siya. Pilit niya talagang ikinakalma ang sarili. Bago ang kotse mo Nag-loan ka? Ang ganda noon. Katas ng kasinungalingan nito. Oo. Loan yan. Sayang naman kasi mamasahe araw-araw, di ba? Talaga nga namang ipinilit ang kasinungalingan. Ang sabi ni Aling Lira, lumipat ka na raw. Dinaanan kita kanina sa bahay mo. Pero wala ka na rawan. About that, Adelay, sa Makati na ako. Medyo pinalad lang kaya nakaangat ng kaunti. By the way, sige mauna na ako. I have so many works to do, lalo na at ngayon lang ako nakapasok ulit. Hindi na rin ito hinintay ang sagot niya. Wala rin naman na siyang sasabihin pa. Hanggang ngayon ay umaasa ito na hindi niya alam ang lahat. Sure siyang nakahide sa kanya lahat ng post nito sa Facebook, kaya hindi niya makita. Nasa highest level na rin ang pagiging peke nito sa kanya. Talagang pinanindigan na nito na ito talaga ang babaeng nabuntis ni Brent. Pero sige lang, may oras din ang lahat. Iniyak niya itong lahat kagabi hanggang sa mapagod siya at nakabuo na rin ang desisyon para sa sarili. Noon ayaw na niyang magulo si Brent dahil nga baka may pamilya ito o nobya. Pero dahil nalaman niyang ikakasal ito kay Cathy, it means na wala itong ibang karelasyon. Ngayon, gusto niyang sukatin kung hanggang saan dadalhin si Cathy ng kasinungalingan nito. Hindi siya papayag na gawing utu-utu ng best friend niyang hilaw, si Brent. Hindi na rin niya inaalala na baka malaman nito ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Ang tanging malinaw sa kanya ngayon ay kailangang makaganti siya kay Cathy in a hard way. Upang malaman nito ang kagaguhang pinagagagawa. Hindi siya papayag na lokohin at plastikin lang ng ganun-ganon nang itinuring niyang kaibigan. Sige lang, magsaya na si Cathy ngayon pa lang. Dahil sa mga susunod na araw ay siguradong hindi naaayon dito ang pagkakataon. Siya pa ang niloko ng ex-bestie niya. Hayop na yan. Inaayos niya ang mga nakafile. Mag-aalas 10 na rin pala. Hindi niya iyon namalayan. Bumukas ang pintuan at iniluwa niyon ang boss niya. Good morning, sir. Bungad niya kay Brent. Ngayon lang niya ito ulit nakita. Last week pa nang huli niya itong makita rito sa office. Tapos ngayon na lang ulit. Good morning, Adelay. Seryosong tinig nito bago dumiretso sa private office nito. Hindi naman na siya nagtataka kung ganun ang mukha nito. Dahil noong unang kita niya rito, ay ganun na ganun pa rin ang ekspresyon nito lagi.
Habang abala sa tinatype ay umiinom siya ng kape. Lagi iyon sa tuwing stress siya. Lalo na kapag naiisip niya si Cathy kung paano niya ito huhulihin sa akto. What's that? Nagulat siya nang mula sa harapan ng kanyang desk ay nagsalita ang binata. Ni hindi ito naghintay ng sagot niya at agad kinuha ang plastic cup na may kape. Bawal sa'yo to. Nakalimutan mo bang buntis ka? Ramdam ni Adelay ang inis sa tinig nito. Kasi sir, hindi man lang siya pinatapos at isinut sa trash bin ang kape niya. Gusto mo bang maging malnourished ang baby mo? Natahimik na lang siya dahil totoo naman kasi iyon. Saktong tumalikod ito nang tawagin niya si Brent. Naitaas niya ang kamay. Sir? Nang lumingon ito ay saktong sa kamay niya ito tumingin. Tutok na tutok ito sa singsing na suot niya. Hindi niya alam kung bakit, pero agad niyang ibinaba iyon upang mailipat nito ang atensyon. Where did you get that ring? Tukoy sa singsing na suot niya. Itinaas niya at ipinakita rito. Regalo ito ni Lola Tasing sa akin. Bakit sir? Na-awkward siyang tawagin itong sir, pero no choice eh. Hinawakan nito ang kamay niya at hinaplos ang singsing. Nagtataka siya kung bakit o kung ano ba ang iniisip nito. Sa mukha ng binata, halatang halata na gulat ito. Nothing. May naaalala lang ako sa singsing. Tumunog ang cellphone nito, kaya natigil ang pagsasalita ng boss niya. Pagdukot ng binata sa phone na nasa bulsa nito, ay agad nitong sinagot ang tawag. Babe, where are you na ba? Di ba ngayon tayo magpapasukat ng gown ko? Naka-loudspeak iyon kaya rinig na rinig niya. At kilala niya kung kaninong boses iyon. Kay Cathy. Lihim niyang naikuyom ang kamao. Napaka-demonyo talaga ng ex-bestie niya na iyon. Okay, I'm sorry. Nasa lobby ka na ba? Nandito ako sa office. Umakyat ka muna dito. I have something to tell you. Seryoso nitong sagot sa kausap. But babe, you know naman diba? Ayokong makitang sekretary mo. I'm jealous, you know. Aba, hayop ka kaibang rason na. She's not here. May inutos ako sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Napayuko siya ng ulo nang lingunin siya nito. At tila nagpapahiwatig na wag siyang magre-react. Really, babe? Ang gago, ang landi ng boses. Ang sarap talagang ingod-ngod. Kung siguro masamang babae siya, baka nasampal na niya si Cathy kanina sa parking area. Buti na lang at babae siya na marunong magtimpi. Okay then, wait me there. I love you. Pero hindi na sumagot ang kausap ng babae. Inoff nito ang phone at humarap sa kanya. Tell me Adelay, nasa Tyrone's Bar Place ka ba noong July 31? Hindi niya napaghandaan ang tanong na iyon. Ha? Just answer me Adelay, nandun ka ba ng gabing yun? Answer me honestly. Singhal nito. Natuod siya dahil sa boses nito. Tumulo ng kusa ang mga luha niya. I'm sorry. I didn't mean to. Lumapit ito at pilit siyang pinakalma. Just answer me please. Nandun ka ba? Medyo malumani na iwan. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sasabihin ba niya ang totoo o hindi? Litong-lito siya. Adelay, are you? Napataas siya ng ulo. Ikaw ba ang babae sa private room na yun? Sunod-sunod niyang pinunasan ang mga luha. Answer me please. Nagsandaling iyon ay wala na siyang naisagot. Taging tango ang nagpatigil sa boss niya. Babe! Saktong bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Cathy. Nagulat ito nang magtama ang kanilang mga mata. Babe? Kala ko... Lumapit ito kay Brent, ngunit mariin siyang napapikit ng isang malakas na sampal sa pisngi ang sagot ng lalaki rito. Tumilapon si Cathy sa sahig. Babe, what's that for? Umiiyak nitong tanong. Anong dahilan mo? Kaya hindi mo maipakita sa akin ang singsing? Ano ka mo, Cathy? Na nasa kaibigan mo? Hiniram niya? Sino yon? Si Adelay ba?
Nagiigting na usal nito. Nilingon siya ng babae. She's lying! Niloloko ka lang niya. Yung singsing babe, hiniram niya lang sa akin yan. Please, listen to me babe. Shut up! Sa lakas ng bulyaw nito ay napaluha siya. Get out, Cathy! Get out of my company! Now! Lumuhod pa ang babae, pero iwinasiwas lang ni Brent ang mga braso nito. Listen, I love you at hindi kita... Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Cathy. Umalis ka na habang may natitira pa akong awa sa'yo. Babe, no! Listen to me please! Are you okay? Adalay, answer me. Hey! Ayos lang. Inalalayan siya ni Brent na makaupo. Tumayo kasi siya para sana kunin ang tubigan niya na nakalagay sa lunch bag niyang dala. Here. Hindi na siya nagsalita at uminom na lang doon nang iabot nito ang lagayan niya ng tubig. Why didn't you tell me? Kung hindi ko pa nakita ang singsing na yan, hindi mo man lang ipapaalam sa akin? Ramdam niya ang galit sa boses nito. Kailangan ba, sir? Otomatiko itong lumingon sa kanya at kulang na lang lamunin siya ng buo dahil sa mukha nito. Anong klaseng tanong yan? Of course, kailangan. Bakit? Mahal ba natin ang isa't isa? Mahal ba kita? Mahal mo ba ako? Natigilan ito. Alam na niya ang sagot. Kaya nga bakit kailangan sabihin kung wala namang pagmamahal na namamagitan sa kanila? Para saan iyon? Para sa bata? Selfishness? Oo. Pero masisisi ba siya kung ayaw na niya ulit sumugal? Lalo na at ilang ulit na rin siyang nasaktan dahil sa lintik na pagmamahal na yan. Saktong lunch break na nang tumayo siya. Bumalik si Brent sa opisina nito at nang sulyapan niya ay may kausap ito sa phone. Hindi na niya inabala at lumabas na lang para sa cafeteria na kumain. Wala siyang ulam kaya doon na lang siya kakain. Pagpasok niya ng elevator ay nakasabay pa niya ang ibang mga empleyado. Tumigal sa 24th floor at bumukas ang elevator. Lumabas ang dalawa at may pumasok na isa. Nagkasukatan pa sila ng tingin. Dala nito ang mga gamit na nakasilid sa box. Masaya ka na? Natanggal ako sa trabaho dahil sa'yo. Sobra kasi ang kalandian mo, Adelay. Pati ang pag-angat ko ay kinaiinggitan mo. Noon pa man, malaki na ang inggit mo sa akin. Dahil hindi ako nabibigo sa pag-ibig. Kung may mangiiwan, ako lang. Pero sa'yo, pinaglalaruan ka lang ng mga lalaki. Lumingon ang isang empleyado sa kanila ni Cathy. Nasa likod siya, kaya doon din tumayo ang babae. What are you looking at? Samain ka sa akin eh. Agad nagbawi ng tingin ng babae at tahimik na naghintay hanggang marating ang floor na titigilan nito. Inggit? Itinuring kitang higit sa kaibigan, Cathy. Pero anong ginawa mo? Pag-angat ba ka mo? Umaangat ka dahil sa mga panloloko mo. Ang sabihin mo, inggitera ka. Napakawalang kwenta mong kaibigan. Hindi siya sumagot, hindi na siya nag-abalang makipagtalo sa babae na ang tingin sa sarili ay laging tama. Saktong tumigil ang elevator, ngunit hindi niya napaghandaan ang sumunod na galaw nito. Malakas na itinulak siya ni Cathy gamit ang hawak nitong box. Natumba siya sa sahig ng sinasakyan nila at tumama ang likod niya sa dingding ng elevator. Malakas ang pagkakabagsak niya, dahilan para mapaaray siya sa sakit. Oh, sorry ha. Kita niya pa ang pagtawa nito bago siya iniwan upang lumabas. May babaeng empleyada ang tumulong sa kanya para tumayo. Ngunit nagulat siya nang makitang may bahid ng dugo ang kinauupuan niya. Miss, dinudugo ka! Ani ng babae. Pilit na ipinahinto ng babae ang elevator at tumawag ng saklolo. Dahan-dahan na rin siyang nawawala ng malay ng mga oras na iyon. Tulong po sir, itinulak po siya ni Cathy, kaya tumama ang likod niya sa dingding. Shit, Adelay, come on, dadalhin kita sa ospital. Hang on, please, sweetie, please. Naririnig niya iyon habang buhat siya nito.
Hindi niya alam kung bakit ito laging nangyayari. Naging mabuting tao naman siya. Wala naman siyang naagrabyadong tao. Lumalaban ng patas, pero bakit? Let's go! Kapag may nangyari sa anak ko, makakatikim ka! Sa lakas ng singhal nito sa driver, kahit unti-unti na siyang nawawala ng malay, ay narinig pa rin niya iyon. Tinatanong mo ko, di ba? Kung mahal kita, right? Yes, I am. So please, Adelay, huwag mong bibitiwan ang anak natin. Please, huwag. Napangiti na lang siya bago tuluyang nawala ng ulirat. Marahang idinilat ni Adelay ang mga mata. Ang nakasaradong bintana agad ang tumambad sa kanya. Nakahawi ang puting kurtina niyon, kaya malayang nakakapasok ang sikat ng araw. Sa kaliwang braso niya ay napansin agad ang swero na nakakabit sa pulsuhan niya. Sa nakikita niya sa loob ng silid na iyon, sinisiguro ni Adelay na nasa ospital siya. Ibinaba niya ang kumot at iginalaw ang mga paa. Huling naaalala niya ay nawalan siya ng malay habang nasa bisig ni Brent. Oo nga pala, dinugo siya. Kumusta na kaya ang baby niya? Bababa sana siya sa kama nang sakto namang bumukas ang pintuan. Napatingin siya roon. Adelay, stay right there. Huwag ka munang magagagalaw. Diyan ka lang, tatawagin ko si Doc. Si Brent iyon. Dala pa nito ang mga hawak na plastic bags nang bumalik sa labas. Are you okay? May masakit ba? Nagugutom ka? Tubig. Natigilan na lamang siya ni hindi siya nakasagot sa tanong nito. Ano naman ang isasagot niya? O unang sasagutin niya? Ang dami nitong tanong. Kumusta ang baby? Ito naman ang natigil sa pagsasalita. Maya-maya dumating din ang doktor. Lumapit si Brent sa tagiliran niya. Kamusta ang pakiramdam mo, misis? Nagkita na naman tayo rito at sa pangalawang pagkakataon ay nag-bleeding ka na naman. This time, kailangan nyo na talagang mag-ingat dahil mababa na ang bata. Ang kapit nito ay hindi na ganun katibay. Mas dadagdagan ko ang mga gamot mo dahil hindi tayong pwedeng makampante. Pag ito kasi naulit na naman, hindi ko na maipapangako kung maaagapan pa ang baby sa tiyan mo. Hinawakan ni Brent ang palad niya. Pinisil-pisil iyon ng binata na nakapagbigay naman kahit konting kaginhawaan. In the meantime, bed rest ka muna until masiguro natin na maayos na ang baby mo. Don't worry, dahil 1 to 2 weeks ka lang namang magpapahinga muna. Tumangu-tangu lang siya para sa pagsang-ayon. Ayaw din naman niyang maulit ang nangyari, kaya kailangan na talaga niyang mag-ingat. May ilan pang sinabi ang doktor, pero si Brent na ang kumausap rito at naghatid sa manggagamot sa labas ng pinto. Malaki ang naging pasalamat niya dahil sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin tuluyang nawala ang anak niya, nila ni Brent. Now, mag-iingat ka na. Narinig mo ang doktor. Nang pumasok ito ay inulit-ulit lang ang mga ibinili ni Doc. Si Cathy. Naalala niya ang babae. Napaka-demonyo talaga. Itinulak talaga siya nito kanina. She's in a good hands now. Mahina ngunit puno ng galit na wika nito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ano? Excuse me. Hindi na natapos ang sinasabi niya nang tumunog ang phone nito. Yes? Yeah, lahat ng nasa kanya. Gusto kong walang matira. Kahit ang trabaho. Iban sa lahat ng mga company. Show her no mercy. Sabihin mong wag na siyang magpapakita. Dahil oras na magsalubong kami, ipakukulong ko na siya. Napalunok siya ng sunod-sunod. Mukhang si Cathy ang tinutukoy nito. Nang bumalik ito sa tabi niya, ay hindi niya napigilang magtanong. Yeah, she is. Ibinibigay ko lang ang para sa kanya. Pero sana pinaalis mo na lang. Hindi mo na... No. Sa ginawa niya at panuloko sa akin, hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Kamunti ka rin nakunan at hindi ko mapapalampas yun. Seryoso nga talaga ito. Oo, alam niyang masama ang ginawa ni Cathy. Pero kahit ganun, ay may pinagsamahan pa rin naman sila nito. Kaya hindi niya maiwasang maawa kahit papaano. Anong gusto mo? Gusto mo bang kumain? Tinitigan niya ito, parang nagugutom nga siya.
Ngumiti si Brent bago ito gumalaw. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig niya kay Brent kanina, na mahal siya nito. Ayaw niyang umasa dahil alam niya ang pakiramdam ng masaktan. Si Brent ang umalalay sa kanya kahit naroon naman ang nanay niya. Kinikilig pa nga ito sa tuwing inaasikaso siya ng binata. Ni hindi siya iniwan hanggang sa mailabas siya ng ospital. 3 araw din bago sila tuluyang nakalabas at talagang inulit-ulit pa ng doktor niya na magpahinga lang muna. Kaya nga kahit gusto niyang magtrabaho, hindi na talaga siya pinayagan ni Brent. Anak, totoo ba yung sinasabi mo? Bulalas ng ina niya. Oo nga. Naku, ikaw talaga. Kailangan bang maglihim ha? Sabi mo nung una hindi. Tapos lalabas din pala na si Brent ang ama ng anak mo. Sinungaling ka talaga. Natawa na lang siya dahil pinipigil ng nanay niya na makurot siya. Pero siguro pag hindi siya buntis, ay baka kanina pa nag-violet ang singit niya. Masaya siya. Kahit hindi aminin ay iba na itong nararamdaman niya. Pero hindi siya aamin kay Brent. Dahil, hello, babae siya. Bakit siya ang unang magko-confess? Hindi niya alam kung kailan. Basta naramdaman na lang niya na iba na ang kahulugan ng mga pagkamis niya rito. Pagdating ng hapon ay sa bahay nila dederecho si Brent at marami itong dala lagi. Sige, dito ka na din maghapunan iho. Tumango naman ang lalaki. Pagtalikod ng nanay niya ay doon lang nagsalita si Brent. I miss you. Parang biglang tumambol ang puso niya dahil sa mga narinig. Hindi naman siguro siya nabingi, hindi ba? Sunod-sunod ang pagkurap na ginawa niya, na ikinangiti nito. Gusto ko talagang umuwi agad para makita ka. Natuod na siya sa kinauupuan. Ano? Baka kasi nabibingi lang siya, kaya kung ano-ano na lang ang naririnig. Adelay, alam kong sobrang bilis nito, but I assure you, naghintay ako. Mahabang pagtitimpi ang ginawa ko para lang ilagay sa ayos ang lahat. Pero ngayon, tama na siguro ang pagpipigil ko, di ba? Napalunok siya nang sunod-sunod na hawakan nito ang palad niya. I was drunk that night, kaya hindi ko na alam kung sino ang katabi ko. Bumase na lang ako sa amoy at hubog ng katawan. Nang malaman ko na babae ang natumba sa tabi ko, kusa nang gumalaw ang katawan ko. Hindi ko alam na ikaw yon. Umasa ako na kinabukasan ay makikilala naman kita. Saka na rin ako magbabayad dahil ang alam ko noon ay babae ka ng bar. Pero nagtaka lang ako dahil birhen ka. Natampal niya ito. Ouch! I'm sorry. Lalaki lang naman ako. Mukhang napalakas kasi. Parang namula ang pisngi nito. Pero hindi ko naabutan ng babae sa kama. Wala na nang magising ako. I tried to talk to Tyrone, ang kaibigan kong may-ari ng bar. Pero sinabi niyang wala nga raw siyang naibigay na babae that night. So na-confuse naman ako. Then I tell him everything. At nagulat ito. Wala ring CCTV sa bahaging iyon, kaya nahirapan siya. I tried to find that lady. Until one day, sabi ni Tyrone, nakita na raw ng PI at pinapunta nga sa company yung girl. At si Cathy iyon. Yung kulon at tattoo ay nasa kanya. Pero may isa kong hinahanap na wala siya. The ring. Na ito nga, nasa'yo. Sabay hawak sa kamay niya. She told me na hiniram ng kaibigan at umalis daw ng bansa that time kaya hindi nito makuha-kuha. But she told me na kukunin niya oras na makauwi yung friend niya. Nagduda ako, pero dahil magaling siyang magdrama, naniwala ako. Hanggang sa makita ko ang singsing na ni minsan ay hindi ko nakalimutan at nasa iyo iyon. Kinabahan ako dahil simula pa lang nagdududa na ako, pero wala akong matibay na patunay, kaya hinayaan ko. But when I saw this ring, isa lang ang nasa isip ko nun. Ikaw nga yun, Adelay. Tinatanong mo ako kung mahal ba kita? Nagyuko siya ng ulo pero hinawakan ni Brent ang panga niya at itinaas iyon. Yes, I love you since that night. Ipapahanap ba kita kung hindi? Naramdaman na lang ni Adelay na tumutulo na pala ang mga luha niya. Maagap namang sinunod iyon ng punas ni Brent. I love you at patutunayan ko yon. Saka ito tumayo at may kinuha sa bulsa, a red small box. Marry me please?
Napahagulhol si Adelay kaya nagpanik na si Brent. Hey, huwag ka nang umiyak please. Naupo ito at pinahid muli ang mga luha niya. Ngunit hindi iyon ang gusto niya, kundi ang mayakap ito. Hindi na siya nagpaalam. Yumapos siya agad rito sa magkabilang braso niya at sumubsob sa katawan nito. Shh, that's enough. Baka mapano ka na naman yan. Pinilit niyang tumahimik hanggang sa nahihikbi na lang. Ang hagod nito ang nagpakalma sa kanya. Ramdam niya ang kapanatagan sa tuwing nasa bisig siya nito. Pakakasal ka sa akin, di ba? Itinaas niya ang ulo. Saka siya tumango. Walang sabi-sabing inilapit nito bigla ang labi at masuyong halik ang iginawad nito. Hindi na siya nagprotesta dahil gustong-gusto rin naman niya iyon. Akala niya ay wala na siyang forever. Umaasa na nga lang na siguro ito na talaga ang tadhana niya. Kung oo, hindi rin naman siya mag-iisa dahil may anak siya. Iyon talaga ang pumapasok sa isip niya lagi. Pero hindi, may ibang plano ang Diyos para sa kanya at napakagandang plano iyon. Pumayag siya sa kasal at sobrang saya niya lalo na ang nanay at lola niya. Pero hindi pa pwede ngayon dahil iniisip niya nila ni Brent ang baby. Maselan kasi ang pagbubuntis niya. Kaya naisipan nila na baka kapag nakapanganak na lang siya, ang kasal nila ni Brent. Pero habang wala pa ay pumirma na agad sila ng marriage contract para apelyido ni Brent ang dalhin ng baby nila. Hindi siya makapaniwala. Sa dami ng nakarelasyon niya, may lalaki pa palang handa siyang pakasalan. At si Brent iyon. Hindi na rin niya nakita pa si Cathy. Siguro ay nadala na rin sa mga banta ni Brent. Okay na rin yon para hindi siya makasapak ng tao. Sa ngayon, hindi na siya nagtatrabaho. Lumipat na rin siya sa ipinagawang mansyon ni Brent para sa kanila, kasama ang nanay at lola niya. Masaya na siya dahil nakita na niya ang lalaking para talaga sa kanya. Nasa na? Here. Agad niyang hinuklit ang paper bag at tiningnan ang laman niyon. Saging na kambal na kulay pula. Napangiti siya dahil may nabili nga ito. Isang damping halik sa labi ang kapalit niyon at sinimulang lantakan ang ipinabibili niya. That's it? Wala man lang thank you and I love you? Fine, I love you too. Napakamot na lang ng ulo si Brent dahil hindi na ito pinansin ng asawa. Kung hindi lang talaga buntis ito, kanina pa nito dinaganan ang maganda nitong misis. Ilang buwan pa bago ito manganak. At araw-araw ay mas nahihirapan siya sa mga nais nitong kainin. Minsan, santol na itim ang buto. Saan naman siya kukuha nun? At pakwan na puti ang buto. E di yung murang pakwan. Minsan naiiyak ito dahil wala daw lasa. Aba, anong magagawa niya? Halos suyurin niya ang buong Maynila, makahanap lang ng mga gusto nito. Pero kahit na, mahal pa rin naman niya ito. I love you.